So yun mga kasang no, kanina naglilinis ako ng mga aquarium ko. Nagulat ako meron isang palaka dito. May isang palaka dito sa harapan ko talaga mismo no kasi yung mga nandyan sa baba niyan, yan yung nililinis ko. Ngayon nung natignan ko, tinignan ko siya, na-weirdoan na ako sa itsura niya. Sabi ko, ba't ganun? Parang iisa yung mata niya, no? Yun, tinitignan ko nga mabuti pero parang natatakot ako. Alam niyo naman ako guys, natakot ako sa mga reptiles so hindi talaga ako lumalapit dito. Pero ayun no, pansinin niyo no. Ayun no, wala siyang mata. Ayun. So yun mga kasang no, yung mga marami akong nakikitang palaka dito sa amin pero hindi ko pinapalis yan kasi tingin ko mga swerte talaga sa akin yung mga palaka na yan kaya hinahayaan ko lang sila. Wala lang, share ko lang guys, nakita ko lang to. Ang galing yun, iisa mata. So yun mga kasang no, panahon na naman para i-breed natin itong ating dalawang breeder ng HB12, yung ating KCC na female na drop tube na naman siya no, ilang ano lang, 2 weeks lang. Drop tube na naman, so ito dalawang pares na to, nakalak na talaga tong HB12. At sabi ko nga hindi ko na talaga ipapares pa to sa iba. So ngayon, mangitlog na naman yan. I-breed natin ulit, tignan natin kung mabubuhay ulit yan, kaya pagsasamahin ko yan diyan. At kung makikita nyo na gumamit na akong divider kasi nag-iba na yung ugali nila so pag pinagsasama ko sila ng diretso nag-aaway na sila siguro dahil umiidad na, lalo na yung female medyo nagiging agresibo na, kaya ayun hindi ko na siya basta-basta pinagsasama. At ngayon tinitignan ko muna kung mag-aaway ba sila o hindi kasi minsan nagkakagatan yan, kawawa naman at nagkakaroon ng mga sugat. At ayun nga yung ating NMAX at medyo lumalaki na siya no. Ito pinapatanda ko na lang yan, susubukan din natin i-breed yan soon. Tapos kuha tayong female do sa mga HB12 o HB11 natin. So ayun, abangan muna natin tong dalawang to kung anong gagawin nila. At ayun mga kasang no, ang hingitlog na yung female natin at ginitna ako na nga yung ating paitlogan dyan. At istorbohin ko lang muna kayo saglit no. Parang grabe, laki ng tube nito pero parang ang konti nung nilalabas yung itlog. Hindi ko alam kung na-istorbo natin. Ang konti lang. Tignan natin. Marami pa naman akong fry ng HB12 kaya kung mag-success man to hindi, goods lang sa akin. So mga kasang no, dahil makalipas ang ilang oras, ayan, parang naudlot ata yung mga eggs. Ang konti lang na nilabas niya na eggs. Tingin ko tapos na to kasi ilang oras na yan. So tatanggalin na natin yung female kasi baka magbugbugan pa yan dyan. So iwanan natin yung male magdamag dyan. Itong female lagay na natin to sa labas, do sa harapan kasi nandun yung extra tank natin. So ito yung mga eggs, ang konti lang guys. So yun mga kasang, ito yung brinid natin kahapon. Ito na yung mga eggs niya at tingin ko ang konti lang talaga, ang dami naglaglagan. Tapos yung male natin hindi ko alam, kinain niya pa yata yung iba. So medyo konti lang talaga yung natira. At yun, makikita nyo, nagpuputi na nga yung iba dyan. At tinitignan ko maigi kanina, may mga nakita ko na mga may mata na. So successful sana ito, ewan ko lang. Pero mag-hatch yan, pwede mag-hatch kasi may mga mata na pero medyo konti lang. At ayun, hindi ko nga ina-expect na makapagpabuhay tayo ng madami dahil konti lang yung konti lang yung natira talaga, siguro wala pang 1/4. Hindi ko kasi naalis agad yung meal tanghali na ako nagising. So yun mga kasang, ito mas malinaw na siya at napakita ko sa inyo kung gaano karami yung eggs, ayun yung mga eggs. Tapos yung iba pa dyan talagang namuti. Kaya konting-konti na lang talaga yung mga possible na pwede nating maalagaan at mag-wigglers dyan. Ayun, medyo konti lang. Bawi na lang tayo next time. Tignan natin kung marami tayong mabibit. Marami pa naman akong fry. So, update ko na lang. You want to play? Let's play. So, yun mga kasang, second day na ng mga eggs natin. Ayan, wala na nakadikit. Ang dami ng muti. Ang konti na nga lang ng mga eggs natin halos kalahati pa yung mga namuti. So hindi maganda yung pagkaka-breed natin sa kanila kasi nga naistorbo ko ata, tapos tumigil na yata sa pag-itlog yung female. Ayan wala na ako nakita na nakadikit. Ang nakadikit na lang dyan yung mga hindi nag-hatch na kulay white, yung mga unfertilized eggs. So nagtitingin ako dito sa baba, may mga nakikita akong mangilan-ngilan na fertilized na nagiging wigglers.
Alright mga kasang, no, update ko na lang kayo doon sa nangyari sa atin sa mga eggs na brinid natin doon. At ngayon naman, ang sabi ko nga, after ko i-breed yung HB12, ito naman susubukan natin itong ating female na X-Max. Yan yung kasali sa GOC dati na nakuha ko na naging female naman. So ayan, tinago ko yan. Tapos yung binili nating nakaraan na SRD, ito subukan natin kung makakachamba tayo, no. Ito, pinagtabi ko muna sila para magkakitaan sila kahit papaano. Tapos mga 3 araw na sila nagkakitaan dyan. So ngayon, naisipan ko na pagsamahin sila. Dadiretso ko na pagsasamahin yan. Tignan natin kung mag-aaway ba o hindi. Right mga kaasang, ito nga yung medyo nakakatakot, no, kasi malaki yung cock masyado nung ating male. Ang possible kasi mangyari dyan, kagatin niya ng female. So sayang naman, pero yun talaga kasama talaga sa sa breeding natin yung mga ganung pagkakataon. So ilagay muna natin tong paitlogan natin. At this time ganito yung paglagay natin ngayon, no, yung pataog. Kaso parang ang sikip. Parang ang sikip, hindi siya kasyo. Ayan, no. Ito kasi yung bago ko aquarium, so parang medyo masikip ng konti. Hindi natin mailapag yung paitlogan natin. So gawa natin ang paraan muna. Wait lang guys. Siguro babawasan ko na lang ito. Kaya try natin sa kabila kung magkakasya. Kasi baka mali yung sukat nung iba yung sukat nung aquarium. So yun mga kasang, no, nagawan ko na ng paraan. So dito yung ating male, dito ko naman nailagay. At medyo binawasan ko yan para magkasya yung ating paitlogan dyan. At yung female natin ay stress. So subukan na natin ilagay yung ating male. Tignan natin kung kung ano magiging reaction niya. Kasi first time ko lang sila pagsasamahin. Yung female nito, first time lang yan makakaramdam ng may kasama sa loob ng isang tank. Do dati meron siyang katabi, pero naka-divider kasi yun. Ngayon first time na walang divider, meron siyang kasama talaga. So tignan natin kung anong ire-react niyan at kung pwede ba natin silang diretsong breed na. Kasi yung ating male proven breeder na to, yung ating female naman nangitlog na yan ng 2 beses sa akin. At ayun, tingin ko mangingitlog yan ulit ngayon. At subok-subok lang tayo, wala kang kasiguradahan pero try natin. So yung mga kasang, no, pumunta ako sa medyo malayo para na-istorbo sila sa akin. So tinitignan ko pa rin, no, dahil nga hindi ko alam kung baka mamaya biglang mapagkamalan niyang mansanas yung ulo niyan. Baka agatin. So naka-ready tayo para awatin sila. Ayan, sa ibang angulo naman tayo. Yan, medyo malikot na sila, kaso kanina parang nakikita ko medyo nagagalit yung yung male Nagagalit yung male, sinusugod niya yung female natin. So di pa rin ako sigurado dito, makalipas ang ilang minuto, parang 30 minutes na sila magkasama dyan. Binabantayan ko pa rin sila dahil hindi pa rin talaga tayo sigurado. Hanggat lumalangoy ng ganyan yung female natin, umiiwas dun sa male, tapos yung male laging parang alerto din, hindi pa sila relax. So bantay-bantayan natin. Sayang naman yung male natin kung magugulpe, at baka magka-problema pa tayo dito. Sayang yung investment natin dito kasi bagong bili lang natin ito. Ayan, nag-aanoan pa sila. Hindi pa sila okay. Yan, balikan ulit natin mamaya yan guys, kung magiging okay na sila. Kung pwede na natin silang iwan magdamag dahil maaga pa naman. Tingnan natin mamaya hanggang tanghali o hapon. So yun mga kasang, makalipas ang mga ilang oras lang, mga 2 oras na. Hindi ko to tinitignan kanina. So ngayon, binalikan ko, may mga tama na nga. Yan nga yung sinasabi ko. May mga konting kagat sa cock. Ito mahirap pag malaki yung cock nung male nyo. Pero yung female natin takot. So nag-away nga ito. At nagkagatan yan malamang. Ayun, may mga kagat, parang 3 piraso. So, ayun, part naman ng breeding talaga yan. Lalong-lalo na pag malalaki yung cock na flowerhorn. Talagang nakakagat yan. Kaya tingin ko hindi pa sila dapat pagsamahin. Lagyan natin siguro muna ng divider. At di pa naman drop tube yung ating female, so huwag natin ipilit. Lagyan natin itong divider. Yan. Mas mabuti na yung nag-iingat. Mahirap din kasi yung ipipilit natin, lalo na bago pa to. Hindi pa natin natetesting kung mag-okay yan. At kahit magsama yan dyan, mag-pair yan, hindi pa rin natin sure kung makakabuhay din yan. Kaya try lang ng try.
To, iwanan ko muna sila dito, tapos hintayin ko na lang muna siguro mag-drop tube yung female. Nilagyan ko rin ng methylene blue yan para kahit papaano hindi ma-infect masyado yung sugat ng ating male. At yung female din, meron din konting sugat. So, ganyan muna sila. Tignan ko bukas o sa mga susunod na araw kung magiging okay at mangingitlog yung ating female. Tsaka ko na lang sila pagsasamahin ulit. Or baka i-try ko bukas ulit na pagsamahin sila, tingnan natin kung pair na sila. So, ganyan lang naman ang pagbe-breed ng flower horn. Try lang ng try, lalo na pag di ka sigurado. So yun mga kasang, nakita ko lang yung aking isang HB11. Groom ako ng groom dito. Sabi ko, ba't ganun? Parang hindi masyado lumalaki yung cock. Ngayon bigla ng itlog. Bigla ng itlog. Female pala. So ang iniisip ko ngayon, itago itong HB11 natin. Kasi namimili ako na itatago. So ito na yung napili kong female na itatago. Tapos meron din akong male na white eye na HB11. So yan ang dalawa lang siguro itatabi ko. Ito ang ganda. May cock. Akala ko nga male eh. Ayan. Bigla ng itlog. So meron na tayo itatabing HB11 na soon magiging breeder natin yan. Hindi ko yan bebenta. Ang dami pa niya initlog. So yun mga kasang, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Abangan nyo na lang ang mga susunod kong video. Tapusin na natin ang video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa akin channel. Tapos click nyo yung notification bell. Alright? Maraming salamat. Peace out.